the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ayan ang mga temptation, pero ang kaibahan, hindi nagkasala ang Panginoong Hesus. Tayo bilang tao, lagi nagkakasala. Di ba? Kaya nga naiintindihan ng Panginoong Hesus na kapag nagkakamali tayo, nalalagay tayo, ang dapat lang gawin natin, yung invitation na come near to God and He will come near to you. Kasi, kapag lumalapit tayo sa Panginoon, Diyos ang siyang nagpapabanal sa atin. Hindi ba? So sa theological meaning, sabi dito, God is not distant or unwilling. Hindi ko malayo ang Diyos. Amen? Kaya sinasabi na come near to God or draw near to God and He will come near to you. Hindi ko malayo ang Diyos. Napakalapit niya. Amen ba? Kaya responsibility lang naman natin bilang mananampalataya ay mag-repent and then bumalik sa Panginoon. And then, ang sabi doon, God's nearness is relational, not geographical. God's kailangan punta sa Samaria o para ka lang magsabi na lumapit sa Diyos. Kasi yung namamagitan, yung priest. Pero meron tayong tagapamagitan, ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya kahit saan tayo, nasa kwarto ka, o nasa toilet ka man, o nasa lugar ka man, nasa sasakyan ka man, pwede kang manalangin. Pwede kang lumapit sa Diyos. Pwede kang umiyak sa Diyos. No, madalas ako umiyak. Pero ganun pa man, ay naiintindihan ko na pala ngayon. Na, context, sabi dito, ay yung mga priest, hinuhugasan nila yung mga kamay nila before entering God's presence. Magbabasa po natin yan. So, ibig sabihin, wash your hands, ay sabi doon na yung si James applies priestly lang leaders. Ibig sabihin, na lahat ng mga believers ay dapat talaga hinuhugasan yung mga kamay. Kaya i-explain natin. So 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi doon, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special, ay po lahat ay mga priest. Kaya ba? Lahat kasi, ibig sabihin, lahat tayo gagamitin ng Panginoon para mag-intercede sa ibang mga tao. Amen? But you are a chosen people, pinili tayo ng Diyos, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So yan ang talagang objective ng pagpili sa atin ng Panginoon para i-declare yung pagpupuri sa Kanya dahil tayo tinawag from darkness patungo sa Kanya kaliwanan o liwanag. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ikaw pinili ng Diyos. Wash your hands. Hindi po literal yun, kapag naghugas ka ng hands na. So ibig sabihin, wash your hands, you sinners. Kayo mga nakakasala, ibig sabihin, ay sa ritual hand washing, common yan sa mga Jewish worship na signify purity. Ang ibig sabihin, baguhin natin yung action at behavior. Pag sinabing wash your hands, para malinis tayo, spiritually, baguhin natin yung ating mga actions at behavior na lihis sa mga kalooban ng Panginoon. At doon tayo magiging malinis. So what of God's glorious standard? Ano po yung sin? Sa Greek, sabi doon, hamartia, na ibig sabihin, to miss the mark or to fail or to miss God's purpose. So, para po siyang ginamit sa isang dart. Amen? Yan ang buhay kasi natin Gusto natin mag-bullseye, pero hindi tayo nag-bullseye. Lagi tayo nag-fail. Di ba? Yan ang sin. That sin is multifaceted. Ang ibig sabihin, to miss the mark or taking a wrong step. Ibig sabihin, namali tayo ng paghakbang, crossing a boundary. Ibig sabihin, hindi naman talaga dapat lumabas doon, pero pilit natin lumalampas sa boundary na ilagay ng Diyos. Kaya we miss the mark. Living without God's rule, ganyan minsan ang buhay natin, binigyan na tayo ng instruction. Ang problema, ayaw pa natin sumunod. Kasi yung puso natin minsan, nagkakaroon ng rebellious heart. Di ba? Lalo na kapag yung mga Kristiyano nagpipray, pag hindi nasasagot yung mga panalangin, sasabihin nila, ay, ayoko na, gawin ko na lang kung ano yung gusto kong gawin. So, nangyayari, na yung mga boundary na dapat doon lang ilagay, lumalabas tayo na. And then living without God's rule, and then damaging relationships. So yan ang amartiya guys sa biyaya naman ng Panginoon. Amen? Kaya yung buhay natin, life is full of moments where we miss the mark, but God's grace meets us there. Amen ba? Nagkakamali man tayo, pero ang biyaya ng Diyos, nandoon pa rin. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, the more na nagkakasala, the more na yung grace tayo sumasagana. Imagine nyo, ganun ang pagmamahal sa atin. The more na nagkakasala ka, yung grace din ng Panginoon, lalong nagiging mas mabiyaya. Kasi yung biyaya para mabalik tayo sa Diyos. Hindi ba? Kaya lagi natin tatandaan, yung iniisip natin na gaano kalawak yung biyaya ng Diyos sa ating buhay, lalo mong mamahalin ng Diyos. Bakit? Hindi ka dapat pero minarapat ka niya. Kaya kapag gano'n ang nararamdaman mo, lalo natin mahalin ng Diyos. Hindi ba? Lalo natin siyang paglingkuran, lalo natin siyang purihin at sambahin. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nakaka-tinding at nakakatayo sa presensya ng Panginoon. He freed us from the penalty of our sins. Yan ang buhay na nagbibigay ng restoration. Ano po yung reflection? Oh God, please strengthen me just one more time. But the Philistine for the loss of my two. Imagine, sa siyang exclusive na mission. Pero hindi niya sinunod. Di ba? Kaya nagka-mess ka sa buhay niya. Kaya nangyayari sa kanya, kaya ay isang linggo na lang, pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon. Kasi ang mission talaga niya, siyempre, ay yung puksain yung mga kalaban. Force restoration. Ito mo sa atin dito. Bumalik kayo sa Panginoon, baguhin yung buhay yung direksyon, paglingkod tayo lahat sa Panginoon. Katulad ni Samson. Si Samson, ilang oras na nalang buhay, nagamit pa niya. So, uling pagkakataon, dahil ibigay pa niya kung talaga ang purpose ng Panginoon sa kanya. Kind of sorrow wants us to experience, lead us away from sin and results in salvation. So, dalawa po kasi ang sorrow na naroon natin. Ito po yung mga yung pagdisiplina ng Diyos sa atin. Di ba pag dinisiplina ng Diyos, nakakalungkot? Nagkakaroon tayo ng parang kalungkutan away from sin and results and salvation. Away from sin. Sabihin, kaya tayo dinisiplina ng Diyos. Para sa ganun, ang purpose, kung iwas tayo sa mga kasalanan at magbunga ng kaligtasan. There is no regret for that kind of sorrow. Kaya, siyempre, yung turo niya, righteousness. Kasi ang goal talaga ng Panginoon sa atin, ay makapamuhay ng may kabanalan, righteous. Di ba? Kaya yung scripture, pag binabasa natin, yun ang nagdadirect sa atin para makapamuhay tayo ng may kabanalan, may katwiran, at makasunod tayo sa mga kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga ng Biblia sa atin. So that the servant of God, sabi doon, servant of God. Yung pastor po lang po ba ang servant of God? Hindi po. Lahat po ng mananampalataya. Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, sila po ay mga servant of God. Mga lingkod tayo ng Diyos. Amen?
At sabi doon, that may be thoroughly equipped for every good work. Parang sa ganun, ay equip tayo. So paano tayo ma-equip kung hindi natin binabasa yung Biblia? Di ba ba? Yan yung ating pinagagalingan para na-equip tayo. At ang purpose noon for every good work. Minsan yung salitang good work, medyo malalim po yan. Hindi lang yung nice-nice yan. Na parang, very nice, gano'n, yung pinagtimpla ng kape, good work, parang gano'n natulog sa tao. Hindi po. Yung every good work na malalim layer niya. Ang ibig sabihin ng good work ay maging kabahagi ka sa kaharian ng Diyos na ipalaganap yung kanyang mabuting balita. Kasi yan talaga ang mission, di ba? Kababasa lang po natin kanina, yung sa Matthew chapter 20, di ba? Na ang utos ng Panginoong Isus, lahat ng tao ay maging disipulo. Di ba? Bautismo niyo sila sa pangalan ng pangalan ng Panginoon, di ba? At the same time, ituro niyo yung aking dapat ituro niyo yung aking makaturuan. Sa verse 4, for everything that was written in the past. Pag sinabi written in the past, kasi itong Bible nasulat na yun. Di ba? In the past. Ibig sabihin, yung mga nasulat na, kaya mostly ito, mga Old Testament, was written to teach us so that through the endurance taught in the scriptures and the encourage they provide, we might have hope. Ibig sabihin, nandito yung pag-asa natin. Amen? Sa salita ng Diyos. Kaya nga kapag nagsishare yung mga na pinili niya, yung mga apostles, iyan ang pinapangaral sa atin, yung salita ng Diyos, yung scriptures. Amen? Kaya, yan ang tinuturo ko ngayon sa inyo para pagka yung Bible, hawak between life and death. Sabi ng Panginoon, ngayon, hindi bukas. Hindi yung nakaraan. Ngayon. Katulad ng tinuturo ng mga apostles, today is the day of salvation. Kasi napakahalaga yung ngayon. Kasi, maaaring hindi na mangyari bukas. Dahil natin alam yung buhay natin. Di ba? Kaya ang panawagan ng Panginoon sa atin, laging today. Di ba? Kaya sabi lang, today, I have given you the choice between life and death. Ito binibigay ko sa inyo, ito mamili kayo between life and death. Ano po yung life na tinatawag? Yung mabuhay lang ba na parang nag-exist? Hindi po. Yung life na tinatawag dyan, siyempre, yung buhay na nakasama mo ang Panginoon. Kasama mo siya kahit sa iyong paglilingkod. Kasama mo siya sa paghahayop. Kasama mo siya sa pagbimisyon between life and death. Yung death, siyempre, hindi yung namatay ka. Physically, siyempre, kung sinasabing death, kasi ang Biblia po kasi ay, siyempre, nag-ano niya ng mga symbolism. Parang death, parang kamatay. Kaya nga yung life sa blessings magkaugnay. Yung buhay na buhay na kasama ang Diyos, kasunod lagi blessings. Pero yung buhay na hiwalay sa Diyos, nakasunod din yung mga sumpa. Sumpa, meaning kasi, of course, yung mga, siyempre, magiging miserable yung buhay natin, lagi tayong takot, laging balisa, wala tayong pag-asa. Yung mga ganung bagay, matatawag natin sumpa yun. Di ba? Kapag hiwalay tayo sa Panginoon. Sabi yun, now, I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life. So, Diyos na nagpili sa atin. Choose life so that you and your descendants might live. Sabihin, pag pinili natin na mamuhay na kasama ang Diyos, lahat ng sa next generation ng buhay mo, pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Tayo nag-alam sa kanila. Di ba? Yung material existence, yan ang ating bisita. Bayos po yan. Next po. Time. So, next sense. Parang Panginoon, di ba? Naparito ako. John chapter 10 verse 10, naparito ako. Para ano? Para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung buhay na yun, ginamit sa Greek originally Zoe, hindi siya bios. So yung buhay na binibigay ng Diyos, o inaalok ng Panginoon sa atin yung Zoe, yung life in its fullest sense, abundant, centered God, gains. Ano ibig sabihin nun? Ang tao, meron siyang bios, pero wala siyang Zoe. Hindi ba? Pero ang kagandahan sa atin, tumanggap tayo sa ating Panginoon, meron tayong dalawa nito. Both. Meron tayong physical at meron din tayong spiritual. Realidad ng buhay. Sabi ito, life can feel messy, but it's never meaningless in God. Ano ibig sabihin nun? Ang buhay nagiging mess. Maaaring sa mali nating desisyon. Diba? Maaaring sa mga bagay na nagawa natin na hindi kalooban ng Diyos, nagiging mess. Pero lagi natin tatandaan na kahit minsan nadadapa tayo, minsan namamali tayo ng desisyon, nagiging mess, nagiging parang makalat yung Christ, Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Sabi doon, ano ibig sabihin ng workmanship? Ibig sabihin, yung root word niya parang poem. Di ba? Something carefully crafted by an artist or artisan. Uniqueness. May sariling ganda, beauty, at purpose na ilagay kayo dyan para gamitin kayo ng Panginoon. Kaya hindi po kayo mistake. Ibig sabihin, you are not a mistake, you are God's intentional creation. So sa Ephesians chapter 2 verse 10, makikita natin dito, masterpiece. Ang Diyos ay artisan. He is an artist. Pag sinabing God's masterpiece, talagang hindi ka tayo. Kaya ng Diyos, magkakaligtasan. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, you are God's masterpiece. Isip pa lang ng Diyos, hindi pa tayo naglilikha. Nakalaan na yung buhay mo para gamitin ng Diyos. It is us there. Sabihin, para ito yung come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So isa-isayin po natin, sabi doon sa sunod slide is, come near to God and He will come near to you. He will come near to you. Ano yung sunod slide? We have a great high priest who was ascended into heaven, Jesus the Son of God. Let us hold firmly to the faith we profess. So meron tayong priest. Siya na po kasi pumasok sa langit. Amen?